Tango. Kasi po ay naging senior ko po siya sa seminary, tapos po ay nakita ko po yung service ni Pastor Rando. Then, nung nag-start po siya, yung time na yun, ano po ako, nasa Bible College po eh. And may desire po ako na maglingkod sa Panginoon nung ako po ay nasa Bible College. And pagkatapos po ng aking pong pag-aaral sa Bible College, nagkaroon po kasi yung opportunity na makapag-aral nung ako po ay umuwi sa Tanay Rizal. Taga-Tanay Rizal po ako. And doon po nakapag-aral ako na education. Nag-major po ako ng social studies. Then, pagkatapos po nun, ay yung time na ako po ay nasa secular course, ay nakapagliligod pa rin naman po ako sa Panginoon. Nasa church pa rin po ako. Tapos po ay sa mga ministries, nandun pa rin po ako. Pagkatapos po nun, nag-aaral po ako, ay meron po akong naging ibang work. Trabaho po ako sa mga ibang trabaho po. Pero, ay nilood ng Diyos. May talong story short kasi sabi pa sa radyo, meron na ako na nilood. May talong story short po. Ay binalik po ng Diyos sa harvesters, yung po sa binyan. Bayo po nun kasi papali si Pastor J.R. sa doon, pupunta po siya ng Canada. And nung malaman ko yun, pumunta po ako ng binyan para kumbaga, sa pag-alis niya ay makikita ko po. Eh, nagtanong sa akin si Miss Batak yun. Sabi niya sa akin, kung ano daw trabaho ko, sabi ko, ay wala akong trabaho. Graduate ka lang ng Ebro. Sabi niya sa akin, opo, graduate po ng Ebro. Tapos, ay sinabi niya sa akin, bakit di ka magturo dito? Sabi ko, isip ako kasi, walang pa, ayaw talagang magturo pa talaga nun. Graduate ako ng Ebro, kasi ayaw magturo. Ano po, sabi sa akin, kay Angie, tanongin ko kung anong available na pwede pang pagtuturo. Nung tinanong ko si Ma'am Angelia, ano po yung available na subject na para pwede tuturo. Sabi niya sa akin, wala po kami siya dito na aling panlipunan. Aling panlipunan yung course ko. Sabi ko, naglalaro sa isipan ko, sabi ko, ay, ano to? Pinabalik ako ng Diyos dito para ay magturo. Alam mo gusto na magturo. Gusto lang, basta provide yung pangangailangan ko. And, ayun, bilog ng Diyos, nagtuturo ako sa harvesters bago sa atin. And, yung 3 taon ko na lumipas, ay niniwala po ako ng Diyos, naniwala po sa Diyos, na ginamit ko po yun para ibalik niya po ako dun sa truck na dapat aking nilalaan. Kaya po, blessing po na nandito po sa harapan ko. And nagpapasalamat sa Panginoon sa mga tao na ginamit niya para ma-challenge yung aking puso para sa Panginoon. Pasensya na po kayo, testimony po kasi para makilala niyo po ako. At naalala ko po yung oras ni Pastor Randy. Awit na po ako. Sana po ay maging blessing po sa inyo po yun. Awit po na ito. Hindi po magaling na mga awit. Pasensya nyo po yung boses. Pares lang tayo. Every day they pass me by, see it in their eyes.
po sa Diyos. Alam ko po ay okay na po yung mga oras ko, pero ay salamat po sa Diyos. At isa pong napakalaking privilege po sa akin na makatayo po ito po sa harapan po ninyo. At natutuwa po ako, alam niyo po, kanina habang nag-aawitan pa lang po ay sobrang pinagpala po ako ng Diyos. Nakita ko po yung church, nakita ko po kayo na nandito. Magamat kapasensya nyo po yung aura ng aking mukha kasi po ay talagang kinakabahan yan. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat po ay napakabuti po ng Diyos na ginagamit niya po yung bawat isa para pagpalain po yung mga anak po niya. Salamat po sa Panginoon sapagkat meron pong Harvesters Baptist Church sa Kalamba. At salamat po sa Diyos sapagkat meron pong Pastor Ando sa lugar po na ito. At kayo po ng mga kapatiran po dito po sa Kalamba. Blessing po na mamit po kayo and I hope po na ngayon pinagpala niyo po ako ay gamitin po naman ng Diyos para pagpalain po kayo. Salamat po sa Diyos. Hindi na po magpapakatagan. Let's all stand up po. Usap po natin ating pong mga Bible sa Matthew chapter 28. Dahil po sa aking pong tema sa ano po na ito, month na ito ay tungkol po sa vision and salamat po sa Diyos. Ang aking pong puso para po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao ay talaga pong sa aking pong puso ay nag-umapo po ito. Kaya po gusto ko pong dalhin po sa inyo, gusto ko po yung hawakan ng nasa aking pong puso. Gusto ko po ay yung aming pong panalangin sa Panginoon ay maging panalangin rin po ninyo sa umaga po na ito. Panalangin din po ni Pastor Rando sa bawat isa po sa atin. Babasahin ko lamang po yung nasa verse 18 hanggang sa may verse 20. Tignan nyo lang po sa inyo pong mga Bible. Sabi po ng salita ng Diyos in verse 18, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Maraming salamat po. Tayo po muna mag-pray. Let's pray po ang Diyos. Mga Panginoon po sa lahat. Salamat po na kinap namin Diyos sa sandali po na ito. Salamat po Panginoon Diyos sa privilege na binigay niyo po sa akin. Salamat po kay Pastor Rando. Salamat po sa church po rito sa Kalamba. Harvesters Baptist Church Kalamba. Salamat po sa bawat kapatiran. Salamat po Panginoon Diyos sapagkat kayo po ang nagpigay po sa amin ng pagkakataon na ito. Na minsan pa Panginoon Diyos ay marinig po namin ang salita po ninyo tungkol po Panginoon Diyos sa bagay na pinakamahalaga sa buhay namin dito sa mundo. Pagkatapos Panginoon Diyos na kami po ay magbigay ng papuri po sa iyo, iniwanan niyo po kami Panginoon Diyos ng muling habilin sa aming pong mga buhay nang dapat po namin gawin Panginoon Diyos ay maglingkod po sa iyo sa pamamagitan po ng pagbawagi ng mga kaluluwa. Salamat po Panginoon Diyos, ang aking pong panalangin, gamitin niyo po Panginoon Diyos para sa bawat isa po sa amin. Masalit sa Panginoon Diyos, kung kami maglingkod sa iyo, na meron po Panginoon na hindi pa po nakakilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang pong buhay, ang aking pong panalangin Panginoon Diyos ay magligtas ka po sa umaga po nito. Ito po aking panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Hindi po ako tulad ng Pastor Rando na maraming joke. Pero ay salamat po sa Diyos sapagkat kung ano po ang binigay sa akin ng Diyos ay ginawa po ang maging blessing po sa bawat isa po sa atin. Tunay po ng tao ay nangangailangan ng tagapagligtas. Lahat po ng tao ay kailangan ng Panginoon. Marami po tayong mga pangangailangan. Ang tao, we need food, we need clothing, healthcare, but more than this, we need the Lord. People need the Lord. Salamat po sa Diyos sapagkat minsan hindi lang naman tayo nabubuhay para maghanap ng kakainin po natin. Hindi lamang po tayo nabubuhay para magkaroon everyday. Kasi may bago kayong damit everyday, no? Sana all. Every Sunday, nagkakaroon po tayo ng panibagong damit. Ang ating pong kalusugan ay lubos po natin iniingatan. Pero ang isa pong pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na tulad mo at tulad ko ay yung tayo po ay laging tumatawag din sa Panginoon. Kailangan po natin ang Panginoon. Dito po sa text nating nabasa, before delivering the Great Commission by the Lord Jesus Christ,
I want you to know something that is just a little bit what happened before na sinabi po ng Panginoong Hesus po itong Great Commission po na ito. Sa may Matthew chapter 24 verse 4, sabi po ng salita ng Diyos, "Take heed that no man deceive you." Yan ang sabi ng Panginoon doon po sa may Matthew chapter 24 verse 4. Ang mga mananampalataya ay sinabihan din ng Panginoon ng ganito, "Be therefore wise as serpents and harmless as doves." Yan yung Kristiyano na kapag nakita mo po, hindi yan makabasag pinggan. Pero kapag nakita mo po yan na naglilingkod sa Panginoon, ay grabe yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag tinignan mo siya, napakaamo, parang katulad ng isang ng kalapati, sabi ng Bible. Pero kapag nakausap mo yan tungkol sa Panginoon, ay talagang matutuwa ka sa Panginoon. Alala niyo po ba yung time ng Panginoong Hesus ay kasama ng kanyang mga magulang na nagpunta sa templo at nagulat yung kanyang mga magulang na itong si Jesus ay kausap ng mga tao na matatalino. Kahit ganun pa lamang po yung kanya pong edad, ako po ba 12? 12 ang kanyang edad, kausap niya na yung mga tao na kung saan ay matatalino at merong mga pinag-aralan na mas mataas kesa sa kanya. Nakaka-challenge po sa mga 12 years old, sino pong 12 years old dito? 12 years old or 13, 14. Kung meron po rito, nakaka-challenge po na katulad ng Panginoong Hesus, kakausapin mo yung mga tao na gano'n, magugulat siya sa'yo. Wow! Alam mo yung pagpunta sa langit? Saan mo natutunan yan? Pinagturo sa inyo. Sabihin ng bata, natutunan ko po sa aming church. Tinuruan po kami doon, paano pumati ang pagpunta sa langit. Sabi po ng Bible. Mamamang nasa iyong doktor kapag alam mo yung kaligtasan. Kapag yung kaligtasan, alam mo, tapos binanggit mo doon sa isang attorney. Sabihin mo sa kanya, attorney, kapag po ikaw ay mamatay, alam niyo po ba saan kayo pupunta? Ay, wala nakakalam yan po to eh. Kasi ito, hindi na nakakalam niya. Pero ito sabihin mo sa kanya, ay, alam ko po, sabihin ko sa inyo, sabi ko ng salita ng Diyos, kailangan lang kung sumampalataya kay Jesus, maliligtas ka na po. Ay, pambihira. Yung mga ganong klase ng itsura ng Kristiyano, yung mga itsura na alam mo, parang walang magagawa kasi sobrang amo eh. Hindi ko yung mga sobrang amo po ang itsura. Kasi kapag mawala yan. Yung mga itsura talaga, napaka-amo. Kung sinasabi ng salita ng Diyos na tayo ay harmless like a dove. Pero kapag tayo nagsalita po tungkol sa Panginoon, alam natin yung katotohanan na sasabihin natin sa kanila, si Jesus lamang yung tanging daan papuntang langit. Amen? Salamat po sa Diyos sa bagay na tinuro po sa atin ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong mga kapastoran. Salamat po sa kanilang mga ginagawang paglilingkod. Alam niyo po, isa pa po sa mga nangyayari bago po ang Great Commission in Matthew chapter 25, Jesus uses the parables of the 10 virgins and the talents to emphasize the importance of being prepared for His return. And in Matthew chapter 26, Jesus institutes the Lord's Supper, commanding His disciples to take and eat, "This is my body, drink from it, all of you." Yan kung sabi ng salita ng Diyos. Also, He commands His disciples to watch and pray. Dito natin makikita ang betrayal na nangyari. Nung ang Panginoong Hesus po ay siya binetray nitong si Judas. Alam niyo po, napakasakit na makaranas po nang ikaw ay betray. Di mo ba? Isipin mo, lagi mong kasama, tapos ay isiraan ka, ikaw ay marami kang ginawang kabutihan, pero ang gagawin sa'yo ay parang sasaksakin ba sa libro? Dami mo nang ginawang paglilingkod sa Kanya. For example, maraming mga tao na usahan, naturuan, marahil ng salita ng Diyos, pero ay merong mga tao na inalihan ng masamang espiritu. Sila po ay nagpagamit sa diablo, katulad po ni Judas. And may mga mananampalataya naman na sina-challenge sila sa kanilang pananampalataya kung sila ay magpapatuloy sa Panginoon, just like Peter. Nung siya ay tinatanong ng maraming mga tao, sinasabi sa kanya, di ba isa ka sa kanila? Sabi ni Pedro, ay hindi po. Wala, di ako kasama niyan. Tingin po natin, alam po kaya ng Panginoon yung bagay yun? Alam kaya ng Panginoon na yung kanyang iniligtas na yun ay siya ay kinakaya.
Alam kaya ng Panginoon na tayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay pinahihiyan natin ang Panginoon. Alam ko ng Panginoon. Kaya every time we have chance, kahit tayo po ay nandoon sa bingit ng bangin, kapag tayo nagdesisyon, tayo po ay mamamatay, alamin po. Nalakad ka pa rin po ba papunta sa harapan? Nalalagdag ka doon. Pero kung sa kwento, Sabi ko ay, madilim kasi sa may baba, ayaw ko natin dito eh, maligatan. Pero kung madilim na lugar sa baba, tapos po ay, meron isang tao na nakalambitin, tapos may nagsasalita sa may kalayuan. Sabi sa kanya, saan bitawan yung tali? Sabi niya, natakot siya kasi hindi makita yung baba eh. Ang dilim. Mapapamak siya kapag binitawan niya yung tao. Lumipas ang ilang minuto. At yung tao na yun, hindi niya alam talaga na ano yung papatunguhan niya kapag siya po ay bumitaw. Natatakot siya. Yes, totoo lamang po na tayo matakot. Totoo na tayo po ay kapahan kapag tayo ay magdidesisyon. Mapatatakot talaga tayo. Pero, alam niyo po, yung tao na yun na hindi lumitaw, at pinakita sa kanya ng Diyos na yung babag sa kanya ay ito ng pataas. Napakaitsip yung babag sa kanya. sometimes sa buhay po rin sa mananampalataya ay kailangan lamang po ng pagtitiwala talaga sa Panginoon. Amen? Kailangan lamang ng isang mananampalataya ay magtiwala sa Panginoon kahit sabihin na natin, hindi niya nakikita yung kanyang patutunguhan. Kailangan niya magtiwala sa Panginoon. Huwag niyang i-deny ang Panginoon. Dito rin po natin makikita ang Panginoon na kung saan sa chapter 26 and chapter 27, makita natin po ang Panginoon doon po sa krus na. Nasa krus na po ang Panginoong Jesus. People see Jesus as an ordinary man. People see Him as a myth, a little God, a prophet. But today, in Jesus' final command, I want you to see Jesus as our great commander. As our great commander. Our great commander is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya po sabi ng salita ng Diyos, in verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ang Panginoong Jesus po, nasa Kanya po ang lahat ng kapangyarihan. Jesus has the authority throughout Matthew's account. The authority of Jesus has been demonstrated. He fulfilled the Old Testament. He had power over nature, sickness, the demonic, and death. And yet His kingdom was secret and humble, likened to the insignificant mustard seed. The authoritative king entered Jerusalem for his coronation, riding on a donkey. The cross was his coronation and finest hour. The irony of crown of thorns and the signs above the cross is not lost on the gospel writers. His submissions to a cross, Roman cross, resulted in a victorious death overall that afflicts this creation and the humans who were made to rule it. His resurrection is the guarantee that the victory has been achieved. All authority has been given to Jesus. Lahat po ng otoridad ay nasa Panginoong Jesus. Hindi lamang po ito authority above spiritual. Lahat po ng authority, that's why sinabi po ng salita ng Diyos, yung kapangyarihan ay binigay sa Kanya mula sa langit at sa lupa. Hindi po lamang sa church. Amen. Kaya po nagsalita ang Panginoon. Kaya po sabi ng salita ng Diyos, ang bawat tuhod ay luluhod at magsasabing si Jesus ang Panginoon. Siya po ang ating commander. He is our commander. Lahat po ng mga tao, lahat po ng kilala yung mga makapangyarihang mga tao, lahat po ng yan ay lulod sa ating Panginoon. Lahat po ng mga presidente, lahat po ng mga hari, sila po ay lulod sa Panginoon sapagkat ang ating Panginoon, He is our great commander. Sino po sa atin dito ang na-train na kung mapalo ng magulang? Ano po sa inyo na-train mapalo ng magulang dito? Sakalin. Nasakal? Bubuhin. Ako,
Po? Bakit po tayo pinalo? Asaway. Bakit po tayo ay, ano po, naparusahan yung naging kapalit ng ating ginawa. Tapos maganda yun, kapalit ng ating ginawa. Hindi parusa. Pero sa Bible kasi, nakasulat, parusa. Punishment, dito ba? So, maganda rin. Pinapaganda lang ng mundo, inferno. Pero, parusa talaga yun. Pag di ka kasunod sa nanay mo, talaga sa nanay mo. So, paano ka talaga? Sabi naman, pag napalo naman, ito ba naman ng magulang, na mali yung kanyang ginawa, kaya ay siya pinalo. Para siya po ay matuto sa kanya kung pagkakamali ng ginawa. Alam niyo po, Panginoon, napakarami niyang ibinigay na kuman sa atin. Sinabi niya rin po na i-honor natin yung ating mga magulang. Huwag tayong manghusga. Tayo magsalita langit ng tama. Tayo po ay sumunod sa kanyang mga kautusan. Tayo po ay magmahalan sa bawat isa. Inutos din ng ating Diyos na tayo ay may panganak na magmuli. We must be born again. Be reconciled, forgive, pray, repent. Yan po yung mga sinabi ng Panginoon. Pero alam niyo po, yung last na sinabi ng Panginoon ay napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya. Napakahalaga po ng kanyang muling sinabi. Sino po rito ang nakakakilala sa commander sa bahay? Ano po ang commander sa bahay niyo? Si Pisces. Si Mrs. yung commander. Kapag ano ba, mayroong pastor, no? Dito nagpipreach. Pag sa bahay, may nagpipreach. Si Mrs. na, commander. Sabi nila, ayan, Mrs. na. Sa church. Sino po yung commander sa church? Ayun, sabi ng mga ganito, pastor, kayo. Commander. Diba ba? Alam niyo po, sa buhay natin bilang mananampalataya, meron tayong nag-iisa lamang na commander. Isa lamang po commander natin. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Isa lamang po nag-iisang commander natin. Wala na pong iba. Kung ano lamang po yung sasabihin ng ating commander, yun lamang po ang ating susunod. Nagkataon po na meron tayong pastor, meron tayong mga binigyan ng authority ng Panginoon. Kailangan natin sundin. Tama po. Kasi sabi ng commander natin, yun, sundin mo. Yun, sundin mo. Binigyan ng authority ng Diyos yung mga yun. Kaya mo susundin. Sabi ng Diyos, yung nanay tatay mo, igalang mo. So, sinusunod mo ang Diyos kapag sinusunod mo yung magulang mo. Sinusunod mo yung Diyos kapag sinusunod yung traffic lights. Driver kasi, driver. Minsan kapag dala ng pagmamadali ito. Alam mo, tingnan lang. Red light na. Minor. Sinusunod po natin yung mga bagay niya. Dahil meron po tayong great commander na sabi sa kanya. Meron tayong batas sa lupa, meron tayong batas ng Diyos. Kailangan natin sundin ang pinakang sinasabi ng Diyos sa ating lahat. The reason why we are here, because God tells us not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. Hindi sinabi ni Pastor na kailangan magpunta kayo sa church. Kailangan kayo ay laging on time pag pumupunta ng church. Hindi sinabi ng si Pastor lang yung sabi na ibigay nyo ang inyong mga tithes, ibigay nyo ang inyong mga offering. Ginagamit lang po ang ating pong pastor para sabihin po sa atin ang mensahe na kailangan po natin malaman. Sinabi ng Diyos na ito sabihin mo, Pastor Andrew. Kaya ito yung sinasabi ng ating pong pastor po sa lugar po na ito. Amen? Baka meron sa inyo nga rito. Kaya nandito sa church, sabi ng nanay, pumunta ng church. Anak, pag hindi ka pumunta ng church, hindi ka kasama mamaya sa Jollibee. Tinapot ka. Anak, pag hindi ka pumunta ng church, ay wala yung reward mo sa school. Kahit ikaw pa ay maka 100 sa grades mo sa school, lahat ng subjects 100, pero pag hindi ka pumunta ng church, ay wala yung reward mo. Ito kailangan ko kung makuha yung Timothy, gusto magkaroon ng bagong sapatos. Gusto niya, ayaw pupunta ng church. Hindi ko tayo sumusunod. Dahil sa mga bagay ko rin. Ayaw ko ay nagiging sa Panginoon kasi sinabi ng Panginoon.
huwag mong kakalimutan ang araw ng pagtitipon na gaya ng ugali ng iba. Alam mo, marami tayong sa Pilipinas po, di po ba? Ay meron po tayong mga issue sa Pilipinas. Sila, namimili sila. Sino? Si Duterte o si Marcos? Tayo bilang Kristiyano, kung ano pa rin yung sinabi ng Panginoon sa atin, yun ang ating gagawin. Kasi He is our great commander. Tayo, mananalangin lamang po tayo para sa kanila. Kasi nagabayan ng Diyos sa mga desisyon na gagawin nila para sa bansa natin. Kasi napakalaga ng kanila pong papel para sa bansa natin. Ang hirap magturo ng salita ng Diyos kung halimbawa may batas na hindi ka pwedeng pumasok sa subdivision na yan para magpahami ng salita ng Diyos. Eh kung ating ipapanalangin po sila, natulungan sila ng Diyos na magkaroon ng desisyong tama sa pagpapatupad ng mga batas, ay malaya tayong makapangaral po ng salita po ng Panginoon. Hindi po tayo naglilingkod sa hari. Hindi po tayo naglilingkod sa isang makapangyarihang tao. Hindi po tayo naglilingkod o sumusunod sa mga tao na makapangyarihan. Kundi ang ating lamang kung sinusunod, walang iba kundi ang Panginoon po. Salamat sa Diyos, meron po tayong maraming mga magandang halimbawa. Itong si Ananias, Misael, and Azariah, sa kanila pong pagsunod sa Diyos, sa kanila pong pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po kung anong nangyari po dun sa kanilang bayan? Sabi ng hari nila, yung kikilalanin natin Diyos simula ngayon, yung Diyos na ng apat, sabi sa Daniel, lahat tayo ang sasambay na natin yung Diyos na kanilang sinasamba. Hindi ko ba nakakatawa na buong kalamba? Meron tayong isang sinasambang Diyos. Hindi yung Diyos po nagawa sa bato. Hindi po yung Diyos na maliit lang. Hindi po yung Diyos na nagsasabi, okay lang yung mga babae na mag-shorts sa labas. Hindi po yung Diyos na nagsasabi na okay lang mag-inom. Hindi yung Diyos na nagsasabi na okay lang manigarilyo. Hindi yung Diyos na nagsasabi na ganito, ganyan, ganyan. Kundi yung Diyos ng Biblia. Amen? Yun ang pinakakailangan natin sundin na Diyos. Yung commander po natin, hindi po dahil sa sinabi ng tao, kundi po dahil sa sinabi ng Panginoon. At isa pong bagay na napakaganda sa buhay ng isang mananampalataya, kaya rin po tayo ay umaayo ay dahil sa sabi po ng salita ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, aayo tayo, sabi po ng salita ng Diyos, go! Sabi po ng salita ng Diyos, go into all the world. Aking pangalan po si Cristo. Ano po, bago po ako nag-desire, bago po ako nag-desisyon na ako po ay pupunta po sa baeng, pinanalangin ko po ng matagal ang aking desisyon. At kung meron pong desisyon sa buhay, sa tulong po ng Diyos at Kanya pong habag, na hindi aatrasan, sa tulong po ng Diyos at sa biyaya po niya. Kasi, ano na ako masasabi ko yung edad ko tuloy. 31 years old na po. Wala, may kasagitan ko din. Sabi ko, ay, ang bihira, 31 years already, 31 years old. Ang ginagawa mo para sa Panginoon, okay lang sa'yo. Parang iba yung tawa niyo po, Ay, ano po, Hindi ka nag-iisa. sabi ko, tama na ba yung gano'n na ikaw ay manager? Tama na ba na ikaw ay paminsan-minsan pumupunta na sa opening, kasama sa choir, Sunday school teacher, so yung nagtatry ka ng guys na susundo sa mga kapatiran na kailangan ng sundo. Di po nasatisfy sa ganung mga bagay na ginagawa ko para sa Panginoon. Salamat sa Diyos kasi meron siyang mga ginamit para may balik po doon sa right track. Dapat talagang nilalakaran ko. Parang nagdalalang ako sa wilderness. Mga Israelita. Sabi ng Diyos, saglit tayo maglakbay nyo. Naglakbay ko sa wilderness. Ulit kasi. Kaya, naglakbay sa wilderness. Yung gagayahin nyo. Gayahin yung mga Kristiyano na tuloy-tuloy sa ministry. Amen? Gayahin yung mga Kristiyano na kung saan ay kahit anong mangyari, dire-diretso sila sa pagsunod sa Panginoon. So, pinag-aaralan ko po yung lugar ng online lamang, online. Pero may nakuha naman po ng mga information po dun sa lugar. At yung bae po ay merong, check lang po sa inyo, may 15 barangays po yung bae. At meron po sila urban lugar na dalawa. Tapos po ay 13 na rural places.
O, yung urban po ay yung San Agustin, Barangay San Agustin, then San Nicolas, then yung mga rural barangays po, yung Bitin, Dila, Maytin, Rizal, San Antonio, San Isidro, Calo, Masaya, Pasiano, Puypuy, Santa Cruz, Santo Domingo, Tagumpay, and Trangka. Natutunan ko po dun sa barangay Masaya. Ang sabi kasi ng Google, ibig sabihin ng Masaya means happy. Eh nung nakarating ako ng barangay Masaya, tinanong ko yung taga roon, ano pong tamang pronunciation po ng word na ito? Sabi sa akin, Masaya. Ay, hindi ko masaya. Mali yung natutunan ko sa Google. Sabi kasi yung tao doon, verify ko kapag nakapasal ko lang doon. Magtatanong pa ako ng mga tao kung ano yung talaga yung pronunciation ng barangay ko na. Ang natutunan ko, Masaya. Ayan. Kasi yung saya daw po na sinusot ng mga kababaihan. Yung lugar na yun ay laging nakasaya. Sabi nga naman, pag nagkamali ka ng bigkas, isang kapupunta, kung sinabi mo, saan po yung masaya? Ay, hindi ko po alam yun. Kung nakalagpas ka rin ng Los Baños, nakalagpas ka rin ng Bae, hindi mo mahanap yung masaya. Kasi sabi mo, saan po rito yung masaya? Naligaw-ligaw ka na. Kasi mali yung pagkakapronounce mo. Alam niyo po, yung lugar ko na yun, wala po akong kilala. Wala po akong kilala sa lugar ko na yun. At hindi ko alam kung ano ang gagawin po ng Diyos sa buhay ko sa lugar ko na yun. Ako po ay naniniwala na mayroon pong sinasabi sa akin ng Panginoon na pinunta ko sa lugar ko. Pinag-pray, nagpaplano, at inaalam yung lugar ko na yun. Alam ko po, sa tulong ng Diyos, asamahan niya po ako. I remember also Paul when he says, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. That's right. Kaya sabi niya Apostol Pablo, hindi niya alam yung pagpunta niya sa Jerusalem kung mangyari sa kanila. Sabi niya ay is just bound in the Spirit. Right. Ang Diyos na banal na Spirito ang kumakasi sa Kanya. Kaya kahit anong mangyari, ako ay susung dun sa lugar na kung saan ay alam ko, sasamahan ako ng Diyos. Sasamahan ako ng Diyos kahit anong mangyari. Tayo mga mananampalataya, humayo po tayo, puntahan po natin yung mga lugar na kailangan ng Kristo. Tulungan po natin sila na makalaya sa kasalanan. Turuan natin sila ng kaligtasan na si Kristo lamang po ang tanging daan, nag-iisang daan patungo ng langit. Sabi po rin ng salita ng Diyos, bautismuhan natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Huwag po natin naayaan na meron po tayong mawitnessan, tapos hanggang doon na lamang ang ating pong magagawa para sa kanila. Hindi po natin nasunod yung sabi ng salita ng Diyos na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kailangan po lahat ng sinabi ng Diyos, masunod po natin para sa kanila pong mga buhay. Masunod natin ang lahat ng sinasabi po ng Panginoon para po sa kanila. Alam niyo po, walang isang Kristiyano na napakasaya. Yung isang tao na alam niya sa buhay niya, yung buong kasulatan ng Diyos, sinusunod niya sa buhay niya. Meron ka po bang alam na kapwa mo mananampalataya? Kaya po natin mananampalataya na hindi niya po nasusunod kayo isang bagay na alam mo dapat sinusunod niya. Sabihan mo po siya. Sabihan mo kasi, mo na. Ikaw ang magsabi niya. Sabihin sa'yo, hindi na mahalaga yan. Bukan mo ng church. Kasi every Sunday morning pupunta ng church. Healing service ko, saan? Healing service. Yun, kung extra tawag sa prayer meeting. Sabi sa'yo, huwag ka na pumunta ng church. Hindi naman mahalaga yung pagpunta ng church every Wednesday. Wrong. Mapapagod ka lang. Mapapagod ka lang. Magpahinga ka na lang. Punta sa trabaho eh. Weird ka pa. Kakabasketball mo kasi. Kakalaro mo kasi. Kaya hindi ka makapunta sa church. Kung nagsasabi sa inyo, sino magtuturo sa kanila? Tayo po. Kaya sabi ng Panginoon, turuan mo sila. Turuan niyo sila. Turo mo sa kanila lahat ng tinuro sa inyo. Yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung mga kapitbahay mo, yung workmates mo, yung classmates mo, lahat sila ay turuan mo ng sinasabi ng Panginoon. Huwag na huwag kang mawawala sa mundo na ito na hindi mo sila naturuan ng salita ng Diyos sapagkat balang araw, ikaw na isang mananampalataya, iiyak ka sa mangyayari dun sa anak mo, sa kaibigan mo, kung ano man ang
ng magiging bunga kung anong kakainatnan ng iyong maraming pamilya, meron kang kaibigan, meron kang kapitbahay. Nakalungkot kapag may nalaman ka na yung kapitbahay mo namatay. Tapos, hindi mo man lang naturuan ng salita ng Diyos. Ang sakit sa dami kapag nalaman mo yung kapitbahay mo namatay. Hindi kapag namatay, kaya kasalanan ko yun. Diba? Pero sakit pa rin sa puso. Magdudulog talaga yung puso mo kapag merong namatay. Ako yung isang tao na, paano yung hindi mo ng kapitbahay? Paano yung nanay mo? Yung tatay mo? Yung kapatid mo? Yung malapit mong tito, tita? Yung best friend mo? Hindi mo nasabihan tungkol kay Kristo? Hindi mo sa pinatanggap sa Panginoon Jesus? Sabi ng araw na kapag namatay siya, tapos pumunta ng langit, marahil makita mo siya sa kabilang buhay na naging diwa. Marahil ay sa kabilang buhay ay makita mo yung lahat ng pagdurusa ay nararanasan niya sa buhay. Ano po, bakit tayo hahayo? Para ngayon tayo hahayo? Para sa Diyos. Para sa Diyos. Hahayo tayo para sa Diyos. Sa pagsabi ng salita ng Diyos ay nabanggit ni Pastor Anjo kanina, the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send laborers into His harvest. Sabi ng Panginoon, umayo ka para sa akin. Sundin natin po ang Panginoon sa kanyang mga sinasabi. Umayo ka. Umayo ka. At may sinabi ng Panginoon para sa iba. Itong si Jonah, sabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, go dun sa Ninive. Turo mo yung salita ng Diyos doon para yung mga tao na yung makakilala sa Panginoon. Eto si Jonah, talaga pong ayaw nito sa Ninive. Sabi niya, ang bira yung lugar na yan, Ninive. Nakakatakot sa lugar na yan. Makakakain yung mga tao dyan. Diba? Baka magpusa ako dyan. Pero, nung una, hindi sumunod si Jonah. Nangyari kay Jonah po. Jonah, sumakay ng sasakyan pang dagat. Naliwas ko sa sinabi ng Diyos, pumunta na ako ang Tarsus. Diba? Kapahamak pa tuloy itong mga, mga tao na kasama niya. Kaya nyo, every time tayo susuway sa Diyos, hindi tayo susunod sa Panginoon po, yung nasa paligid natin, pwedeng mapaham. Yung mga tao sa paligid natin, pwede silang mapaham. Every decision we make as a Christian, we must consider yung mga tao na nasa paligid natin. Kaya huwag kang matatakot sa sumunod sa Panginoon. Matakot ka kapag sila'y namatay, pupunta sa langit ng dahil hindi ka sumunod sa Panginoon. Si Jonah, sumunod sa Panginoon at nakakilala sa Panginoon yung mga tao na nandun sa Ninive. Maraming mga tao nakakilala sa Panginoon. And hindi lamang po tayo hahayo para po sa ating Diyos, para sa iba, tayo rin po ay hahayo para sa ating mga sarili. Ang nakakalimutan po natin ating mga sarili na. Tulungan po natin yung ating sarili. Alam, minsan tayo bilang tao, tinatamad po tayo minsan. Tama po, minsan tayo na tayo ay nanghihina. Tayo po yung katawan natin, parang ayoko. Yung alam, gigising ka sa umaga, tapos magbabasa ka ng Bible. Minsan, di ba? Maramdaman na po ba yun? Yung kailangan mong mag-pray bago matulog, humigit ka ng saglit, kinabukasan, umaga. Hindi ka natapos manalangin. Kasi po, di ba, minsan, ang hirap, may mga hirap tayo sa buhay natin bilang manupad, kaya hindi tayo maka-go forward sa Panginoon kasi dahil sa ating sarili. Hindi natin maturuan ng maayos ang ating sarili. Sabi po ng salita ng Diyos, ay turuan natin ang ating sarili. Alala ko po yung kwento po dun sa isang babae. Ito po yung favorite na kwento ko po sa Bible. Maliban po sa kwento ng ating Panginoon Jesus. Yung babae na kung saan nakawin sa akin, nangakalong niya. Sabi ng mga tao, ang batas ni Moses na sinasabi, batuin siya mamatay. Anong masasabi mo, Master? Ano sabi mo? Sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang walang kasalanan, siya po nang bumato. Yan po, yung mga tao sa paligid ay nagsialisan. Hindi sila nagsialisan. Kung sila po ay nagsialisan, ang natira na lamang po ay ang Panginoon. Ang Panginoon, pwede na po siyang bumato.
Kasi wala siyang kasalanan. Pero hindi dumago ang Panginoon. Ang birang awa ng Diyos. Tayo bilang tao, bilis natin magalit eh. Diba? Bilang tao, bilis natin mag-react sa nangyayari sa buhay natin. Pero ang Panginoon Jesus, yung sinasabi ng mga tao, ano lang siya, di ba? Sabi ng Bible, bigla na lang siya, ano kaya yung sinulat ng Panginoon doon? So kaya yung sinulat ng Panginoon sir, parang wala nangyari. Di ba ba? Pinawala ang mga tao, at then yung babae, sabi ng Panginoon sa kanya, oh, bakit? Kaso na yung nagpo-condena sa'yo. Sabi ng Panginoon, wala na po. Panginoon, kahit ako, neither do I condemn thee. Ito yung sabi ng Panginoon sa kanya, go and sin no more. Kailangan natin turuan yung sarili natin. Go and sin no more. Alam mo kung bakit minsan hindi natin masusunod ang mga utos ng Diyos. Kasi yung sarili natin, hindi natin tinuturuan. Hindi natin tinuturuan yung sarili natin na kailangan itong gawin natin para sa Panginoon. Para tayo makasunod sa mga bagay na sinasabi pa ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan natin turuan ang ating mga sarili. Turuan po natin ang ating mga sarili. Ang hirap, minsan sumunod sa Diyos. Pero alam niyo po, sa pagsunod ng Diyos sa Diyos, nandun po ang tunay na kasiyahan. Isipin nyo, mag-aasawa ka ng patulo. Si Hosea, sabi ng Diyos, mag-aasawa ka ng word, patuto. Sa madaling Tagalog sa akin, gusto kong bagitin ko, pokpo. Siyempre mag-aasawa ka ng gano'n. Sabi nila, magdali na, ginamit ko sa magdali na. Hindi na mababa ang lipad. Sabi po nila. Siyempre mag-aasawa ka ng gano'n. Pinangutos sa'yo ng Diyos. Ang hirap ko, di po ba? Kaya, kayo po. Kung kayo. Ang hirap. Di po ba? Ang hirap mag-desisyon. Pero po ay sabi ng Diyos. Kay Abraham, sabi ng Diyos. Yung anak mo ay your hirap sumunod kung isa ang sakit pero ay sabi ng Diyos lahat ng kapangyarihan ay binigay sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Lastly, amen, di ko po kayo. Amen. Amen ang boses ko. Sabi ng salita po ng Diyos, meron tayong great commander, meron tayong great command, at meron po tayong great comrades. Alam niyo, salamat sa Diyos, meron tayong mga kasamang nagiging sa Panginoon. Hindi lang iisa yung sinabihan ng Panginoon. Ikaw, umayo ka, magturo ka ng salita ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Kaya niya ba yun? Kaya ba ng isang tao na pupunta sa lahat ng mga lugar dito sa Kalamba? Kaya ba ng isang tao na kausapin lahat ng mga bata, lahat ng mga babae, lahat ng mga lalaki, matanda? Kaya ba niya kausapin lahat ng mga yun? Salamat sa Diyos kasi meron po tayo kasama sinabihan ng Panginoon na go ye. Sabi po ng salita ng Diyos. Hindi lamang po isa, hindi lamang po si Pastorando, hindi lamang po si Kuya, nanay. O sino man sa atin sinabihan ng salita ng Diyos na umayo at magturo ng salita ng Diyos, kundi yung mga disipulo. Tayo, sa panahon natin ngayon, tayo po ay mga Christians. Tayo po ay mga Christian Baptists. Tayo po ay mga believer. Tayo ay mga disciple. Kasi halos may parehas lamang po yan na ibig sabihin. Follower of Jesus Christ. So tayong lahat po, na sinabihan ng Panginoon din na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos.
Sabihan natin po sila na sila ay isang makasalanan. Sabihan natin sila na kailangan nila ng tagapagligtas. Sabihan natin sila na kailangan nila ang Panginoon sa buhay nila. Alam nyo, kaya sabi ko sa inyo, di ba, salamat ko kasi hindi si Pastor Ando. Kasi yung mga nakakita ko before, nalilingkod sa Panginoon. Si Ma'am Eunice, ate-ate ko po yan doon sa church dati. Sabi ko, si Ma'am Eunice, ate ko po yan. Dati, si Pastor Ando, tao ko sa kanya, Kuya Ando, ngayon, siyempre, pastor. Nakakita ng pastor, pastor. Ano yung pastor? Kasi isang biyaya ng Panginoon sa binigyan ng titulo si Pastor Ando ng pastor. Sabi ng Diyos, mayroong pastor, binigyan kayo ng pastor. Kaya tatawagin ng pastor. Diba? So isang isang pagpapasalamat kay Pastor Ando na siya ay sumunod sa Panginoon. Diba? Salamat. Meron mga nandilingkod. Sa mga siri, sabi mga sa inyo, sabi ko, kailan ba nasa ng Tamgalis? Nandito kasi yung siri sa Sunday, April 6. Sabi sa hindi na, parang din sagot ko na nandito. Kaya yung isip ko, Jerry, totoong salita ko ito. This is true, words. Sabi ko, ano na sa mga Jerry, words? Hindi ako yung Jerry. Tapos nandito pa si, kung kayo yung Jerry, di ba? Talagang, kaya sabi ko, tapos nag-message sa akin sa ng kahapon. Nagmamasa ako na Kasi pagmamasa ako sa radio. Nagmamasa ako tapos nag-message ko sa akin. Sabi ko, hindi ko gusto Kaya magpalag ko muna ako. Kubayag naman. Sinet ko doon yung mga inayos ko yung schedule ko doon. Umayos ako. Tapos nalaman lang ko, kung araw ko nito, hindi ka rin si Monseirin. Pero salamat po sa Diyos. Kasi alam niyo, yung blessing na meron kang makasamang naglilingkod sa Panginoon. Walang katulad. Nakita ko po yung mga kapwa ako naglilingkod sa Panginoon. Ako po, batang naglilingkod sa Panginoon sa mga sharing. Sabi na po sa ministry, ako po ay bago pa lamang po. Pero ay makita ko po na naglilingkod sa Panginoon sa mga sharing. Meron po sa kasama. As yung church ng Kalamba. Sobrang blessing na po sa akin. At alam niyo po, dahil sa blessing na yon, ako, parang may tumutulak sa akin. Tumutulak sa akin. Parang meron sa akin, sige, abante! May ibang tulak. May ibang tulak. May ibang tulak. Kung kayo naman ang spirit magpasira sa muling sa Panginoon, ibang tulak Tama. Nakakatawa po na hindi lang sa isa sinabi ng Panginoon na kanya pong Great Commission, yung final command ng Panginoon sa mga disipulo po. Kaya ang aking pong panalangin sa Panginoon ay magpatuloy po tayo na sumunod sa sabi ng salita ng Diyos na umayo kayo at turo niyo yung salita ko sa inyo ng mga tao. Mga kayo ng mga disipulo na maglilingkod sa akin. Para meron kayong kasama. Hirap kasi mag-isa. Mahirap na ako mag-isa. Pag naglingkod ka rin, siguro sasulwin ka mag-isa. Tapos, ang available pang makakausap mo, babae, kuya. Babae. Hindi ka pwede magsulwin na babae lang ganito. Kailangan may kasama kang babae para kapag-inausap mo. So, maayos yung magiging usapan niyo. Mamaya, kasi maputi yung usapan. Diba? So, kailangan mo na kasama at magtuturo mo sa kailangan mo. Salamat po sa Diyos. Blessing po na mayroong mga nakakasamang nagbibigay sa akin. Masaya po ako na nakakasama ko kayo. Nakikita ko po kayo nagbibigay sa Panginoon. Marami po na nakakailangan pa ng kaligtasan. Sana po sa ating buhay bilang mananampalataya ay magtulong-tulong po tayo na ibahagi po ang Ebanghelyo ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Dito po sa lugar po ninyo, sa family, sa mga kapitbahay po natin, sa ating mga lugar na kung saan tayo pwede katrabaho. Gamitin nawa po tayo ng Diyos para po sa hanggang ng mga buhay. Gamitin po nawa tayo ng Diyos
para marami pong mga kaluluwa pa ang maligtas po sa biyaya po ng Panginoon. Pero po lamang akong babasahin na isang storya tungkol po sa isang babae na maliit na kung saan ay nawin po itong nawala po si D.L. Moody. Dala po siya ng maraming mga nagtutulog po ng salita ng Diyos. Ito pong storya. For many years, R.A. Torrey helped famed evangelist D.L. Moody in Moody's work. Torrey himself told the following story about one of Moody's converts. I offer Torrey's account verbatim. On one occasion in Chicago, Mr. Moody saw a little girl standing on the street with a pail in her hand. He went up to her and invited her to his Sunday school, telling her what a pleasant place it was. She promised to go the following Sunday, but did not do so. Mr. Moody watched for her for weeks. Then one day he saw her on the street again. At some distance from him, he started toward her, but when she saw him, she started to run away. Mr. Moody followed her down. Down she went one street. He went after her. Up she went another street. Mr. Moody after her through an alley he was still following. Out on another street, Mr. Moody after her. Then she dashed into a saloon and dashed after her. She ran out the back door and up a flight of stairs. Mr. Moody still following. She dashed into a room, with him following. She threw herself under the bed. And he reached under the bed, pulled her out by the foot, and led her to Christ. They found that her mother was a widow who had once seen better circumstances, but had gone down until now she was living over his saloon. She had several children. Mr. Moody led the mother and all the family to Christ. Several of the children were prominent members of the Moody Church until they moved away. After they became prominent in churches elsewhere. This particular child, whom he pulled from underneath the bed, was when yung isang taon sa Italito, he was a pastor in Moody Church, the wife of one of the most prominent officers in the church. 2 or 3 years ago, sabi niya, as I came out of the ticket office in Memphis, Tennessee, a fine-looking young man followed me. Sabi sa kanya, are you not Dr. Torrey? Yes, siya po yun. He was the son of this woman. Now he was a traveling man, an officer in the church where we live. When Mr. Moody pulled that little child out from under the bed by the foot, he was pulling a whole family into the kingdom of God. Eternity alone will reveal how many succeeding generations he was pulling into the kingdom. Nawa, sa buhay natin bilang isang mananampalataya po ni Kristo, meron tayong isang, alam mo, makahanap ng bilang sa babae, sa bilang isang Christian po. Maging Christian. Tatlong Christian para sa Panginoon, then the whole family makakilala sa Panginoon. Hindi may madadagdag na family sa church. Diba? Masaya na may madadagdag sa church family. Masaya na mayroon isang young people, mayroon isang adult, mayroon isang bago na makakasama natin sa Panginoon. Makakasama na mag-ayos ng church, ng chairs, makakasama na magtutugtog ng piano, mag-operate ito, mag-set up electric fan, magpipintura, makakasama natin na maglingkod sa Panginoon. At yun sa lahat, makakasama natin na maglalakad, bahay after bahay. Sabihin sa lahat ng mga tao, ang Panginoon po ay nagliligtas. Ang Panginoon po ay gusto niyo po, kayo po ay makakilala sa Kanya bilang Panginoon pero paligtas. At makikita sa iyong mga ngiti, yung sinasabi mo na kasiyahan ng isang ligtas. Mga po sa mga po na ito, I hope and pray ang salita po ng Diyos sa mga bagay po na ito naging pagpapala po sa atin. Salamat po sa Diyos. Sa po na bigyan po ng pagkakataon na mapagmahagi po ito sa salita po ng Diyos.
At nawa po ang aking panalangin ay tayo po bilang isang anak ng Diyos. Huwag na huwag tayong mamamatay. Huwag na huwag po tayong mawawala sa mundo nito. Na kahit isang kaluluwa ay nadala natin sa langit sa tulong ng kaligtasan ng Panginoon. Meron sana isang tao na pagpunta tayo sa langit, tapos ay kakamay sa atin na magpapasalamat sa Panginoon sapagkat ginamit ka Brad ng Panginoon kaya nandito sa langit. Kung paano kung halimbawa yung kumamay sa'yo, nalilantay sa likod mo. Hindi naman yan. Hindi mo matalaw yung pinakagulo ng mga tao nasa likod niya. Sobrang dami. Maraming mga bata, maraming mga mental, ang gaganda, ang pukogi, di ba? Hindi mo nga yung pinakagulo. Yung parang namipisan mo, magbibigay ng malaking impact sa mundo. Meron pala siyang magagawa ng maraming hindi mo nagawa ng ikaw na sa mundo. Maray natin, meron kong isang tao, halimbawa, nagbibisan mo sa Panginoon, naging presidente ng Pilipinas. Eh, dito na ng Pilipinas. Gusto ko rin mabuhay, Lord. Yung ng Pilipinas, diba? Yung isa sa atin ay may mabibigay sa mga isang kaluluwa at maglilingkod sa Panginoon. Tayo po manalangin na sa Osel na po. Pakila po namin Diyos. Salamat po sa walang nagpapalagay ninyo sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon Diyos sapagkat kayo po ay mabuting Diyos. Kayo po Panginoon Diyos nagbigay po sa amin. Napakagandang mensahe Panginoon sa mga pinito. Salamat po Panginoon Diyos sapagkat ang buhay po na pinigil po sa amin, ang buhay po Panginoon Diyos na dapat ay sumusunod sa inyo. Isang pagsunod na dapat po namin Panginoon Diyos na iba kundi yung paghayon namin para sa iyo Panginoon. Ibigay namin Panginoon Diyos sa kami pong mga buhay sa larangan Panginoon Diyos ng pagpawalay ng mga kaluluwa. Napakarami po Panginoon Diyos na kaluluwa ang kailangan po ng Panginoon Diyos. Napakarami mga tao Panginoon Diyos na kailangan ng kaligtasan. Kahit kung panalangin Panginoon Diyos, ay tulungan mo kami. Nakilala namin Panginoon Diyos, na kayo po ang aming great commander. We have command Panginoon Diyos to obey, we must obey your command Panginoon Diyos to go and win souls, make disciples po Panginoon para sa iyong kaluluwa. Ang salamat Panginoon Diyos sapagkat meron po kaming mga kapatiran, meron po kaming kasama Panginoon Diyos na naglilingkod din po sa iyo. O anong saya Panginoon Diyos na maglingkod ng may kasama. Turuan po kami Panginoon Diyos na lahat ng mga tao aming pumakausap para sa iyo. Turuan din po namin sila na magbahagi, magwagi ng mga kaluluwa para dumami po ang aming mga kasama. Salamat po Panginoon Diyos na lagi po namin na madagdagan ng iyong mga anak po Panginoon Diyos sa aming pagtutulog sa alam na pangunang dito sa amin. Salamat po sa iyong mataas na kalalakihan at upang kalalakas para Panginoon Diyos. Amen. Amen. Tayo po manatiling nakatayo at pagpapatuloy po sandali sa ating pong papanalangin ngayong pong umaga nito. Narinig po natin yung mensahe. And the Lord Jesus Christ is our great commander. And there is a command that is going for the world. Katulad po ng mga message din po na mga kinanta po kanina. Sana katulad po ng message doon sa song na Through the Eyes of Christ, na sabi po ng message doon, break my heart, Lord, para makita natin yung anong nangyayari sa paligid po natin. And this morning, with our eyes closed and heads bowed, marahil ang salita ng Diyos na nasa po sa atin yung umaga. And maybe you want to commit your life, Lord, I want to commit my life once again to share the gospel to other people. Maybe to your loved ones, to your friends, to your schoolmates, co-workers, o kanino man. Panginoon, tulungan niyo po ako na makapagbahagi ng salita ng Diyos. If that is your prayer, you may come in this altar. Just commit once again your life to God at manalangin tayo sa Panginoon. At commit natin yung buhay natin sa Panginoon. At sabi po ng mensahe, makulit, ay inuutusan tayo ng Diyos. Hindi lang po sa isang tao, but to every believers in Christ, to every Christian,
pupunta tayo sa isang lugar na meron kang kasama. Pupunta ka sa isang masarap na kainan, may kasama ka. Pupunta ka sa isang malayong lugar na nakasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung mga anak mo, mahal mo sa buhay. Pero, alam mo yung pinakamaganda, sana pagdating sa langit, makasama mo din silang lahat. Maybe meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Wala po ibang magmamalasakit sa kanila, kundi tayo. Kundi kayo, ikaw at ako. Kung yan ang panalangin mo, you may come. Amen. Come on. Let us commit once again to the Lord na gamitin tayo ng Diyos na makapag-akay ng isang kaluluwa man lang, sabi ng ating tagapagsalita, bago man tayo mamatay, bago man tayo kuhanin ng Panginoon, ay makapagdala tayo just one soul at the feet of our Lord Jesus Christ. Amen. If that is your prayer, sana yun para namin. To spread the gospel so that marinig ng mga tao yung great story na hindi pa nila napakinggan. And that is the story of the Lord Jesus Christ, who gave Himself on the cross of Calvary para po iligtas ang mga nawawala. Panginoon, salamat po ng maraming once again for reminding us through the message that you shared to us this morning. We thank you, Lord, for the man that you preached to us and shared to us what is the most important thing in our lives. And that is to spread the gospel to anyone. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. I pray that you bless everyone and bless us, O Lord, in this time. And all this, what we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Kaya tayo makaupo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. For that,